Welcome sa ating another video at ngayon ay pag-uusapan natin ulit ang tungkol naman sa parabola. Pero this time, yung parabola na ating pag-uusapan ay yung parabola na yung vertex ay nandito sa H and K. So ibig sabihin, wala siya dito sa origin. So pwedeng nandito siya sa quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, or somewhere in quadrant 4. So ngayon, yung ating standard equation ng parabola ay either yung x yung naka-squared o yung y yung naka-squared. Pero yung concept niya ay parehas lang naman, no? Iisa lang yung concept natin dyan. Basta lagi nating tatandaan kapag yung x yung naka-squared, no? Let's say yung x, no? In-squared po niya. So tulad nung na-discuss natin before, once naka-squared yung x, either upward or downward lang yung ating magiging graph. So kapag negative yung nilagay dito, so, ibig sabihin, magda-downward po siya. So, ngayon, i-consider natin itong ating parabola na merong ganitong equation, no? So, we have x minus 2 squared is equal to negative a times y plus 1. So, this is a parabola where the opening is downward, no? Kasi x yun naka-squared. It means yung y na nakikita natin dito na hindi naka-squared, yan yung tinatawag na axis of symmetry. Siya yung nagdi-divide dun sa parabola natin in two equal parts, but the vertex is located at ito papalitan lang natin ng sign, so kaya pwede na natin sagutin, no? Yung vertex natin, ang location po niyan ay nandito lang sa 2, positive, papalitan natin ng sign, at nandun sa negative 1. So sa graph po, pwede natin siyang i-locate para masagot po natin yung additional questions. Nandito si 2, bababa tayo ng negative 1, kaya nandito po yung tinatawag na vertex. So dito, ang tips ko lang sa inyo, so kung beginners kayo at nalilito sa topic na parabola involving the vertex is at H and K, so dapat malinaw na sa inyo na kapag naka-squared yung x at pag positive po yung sign dun sa equation ay upward po yung opening at kapag nag-negative ay downward naman. Pero kapag yan ay ginawang y squared, either mag-opening siya to the right at kapag may negative yan ay mag-o-opening to the left. So, pag malinaw po kasi sa inyo yung madali lang nating sagutin yung mga questions dito sa topic na to. Example, once na malocate mo na yung vertex, andito siya sa 2 at sa negative 1, to find the focus, so kailangan i-compute natin yung value ng P, no? Yung length ng focus natin from the vertex. And para masolve yung gagamit lagi tayo ng formula na 4P is equal to negative 8. Ano, gamitin na natin yung negative sign dito. So, divide by 4, we have simply negative 8 divided by 4 is negative 2. And I suggest, no, kapag alam nyo na po yung opening na yan ay downward, maglagay po kayo ng arrow. So, ano bang purpose ng arrow? Yung arrow po kasi yan yung mag-guide sa atin kung saan yung direction ng ating focus. Yan. Okay. Sabihin pababa. So, pag sinabing downward, no? Pag sinabing downward, pupunta lang tayo dito sa vertex, bababa tayo ng nakalagay din negative 2. Ibig sabihin, magbibilang tayo ng 2 units from the vertex. Nandito sa vertex, magbaba tayo ng isa, dalawa, at nandito po yung tinatawag na focus. Ang maganda rito sa graphical method na ginagamit natin, hindi natin kailangan magkabisa ng maraming formula kasi nakikita natin dito sa ating Cartesian plane kung ano yung coordinates ng focus. At kung titingnan natin, pwede na natin ilagay, no? Yung ating focus ay same yung kanyang x-coordinate. So, ibig sabihin, pareha siyang nandun sa 2. Kaya gagayahin lang natin yung vertex na 2. Pero napansin natin na siya ay bumaba. Napunta siya dito from negative 1, bumaba tayo ng 2 units. So, ibig sabihin, napunta siya dun sa negative 3. Yan. Pwede rin po siyang isolve by means of, pwede rin po yun, negative 1 minus 2. Yan, negative 1 minus 2. Or negative 1 plus negative 2, that is negative 3. So, pwede po yun. So, pwedeng gamitin kasi yung mga numbers na nakikita natin dito, yung coordinates para makuha natin yung tinatawag na coordinates ng focus. At pag nalaman na natin siya, basically, ang sunod na step dyan ay malalaman na din natin yung tinatawag na endpoints. At yung endpoints ng ating parabola, kung may focus ka na 2 units, idodoble lang natin siya. Idodouble lang natin, bibilang lang tayo ng ilan ba ang double ng 2 or 2 times 2. Kasi yung focus kasi natin ay 2 units, mag times 2 tayo, so that is equals to 4. Ibig sabihin, bibilang ka ng 4, 1,
2, 3, 4. Hanggang dito, bilang ka rin dito, 1, 2, 3, 4. Yan. Ang tawag natin dito, this will be the endpoints. Ito yung endpoints ng ating parabola. Kaya galing sa vertex, ititrace natin siya. Ayan. So, papaba po siya. At galing dito sa vertex na nakikita natin, so bababa po yung parabola. Dadaan siya po dyan sa vertex na yan, sa endpoints na yan. At ayan na po, meron na tayong graph ng parabola. So, yung coordinates, makikita natin na pantay-pantay po ito, no? Patay-patay yung tinatawag na coordinates dun sa y-coordinate. Ibig sabihin nun, ang techniques natin para sa tinatawag na endpoints, no? Yung endpoints of latus rectum. Gawin na lang natin na EULR, no? Endpoints of latus rectum. So, ang magiging coordinates po, as you can see, kitang-kita na siya ay nandito sa 6. Yan, 6 and negative 3. Kaya lalagyan natin dito 6 and negative 3. Yan, no? So, at yung isa pang coordinates na nakikita natin ay located naman siya dito. Andito siya sa negative 2 and negative 3. So, pero pwede rin po natin na ma-solve itong nakikita natin na coordinates ng endpoints of the latus rectum by means of the focus. Itong focus kasi, since pantay-pantay sila, di ba pantay-pantay, ibig sabihin yung y-coordinate nila pare-parehas. Ang technique kung anong y-coordinate ng focus, lagyan mo siya ng negative 3. Tanong, paano naman natin makukuha yung 6 at negative 2 na hindi tayo titingin sa graph? So, dun po papasok yung arrow. Kaya naglagay ako ng arrow kanina kasi very useful po yan sa pagsosolve nang hindi naman gumagamit ng graph. Ibig sabihin, magbe-base lang tayo dun sa focus since alam naman natin na pababa yung ating parabola at nanggagaling sa tinatawag na focus, galing dun sa focus, so bubuka yung ating parabola. So ang ibig sabihin yan, affected yung ating x-coordinate. No? Kasi pabuka siya pero yung y-coordinate natin, hindi naman magbabago yung position. Nandito lang siya. No? Sabihin, bumuka lang yung parabola natin. Ibig sabihin, yung x-coordinate, itong x-coordinate na ito, magbabago. No? Yan. So kaya ang gagawin natin ngayon, yung na-compute natin na focus na 2, itong 2 na to, idodoble natin to. Idodouble natin. At pag dinoble natin yan, 2 times 2 is plus minus 4. Lalagyan natin ng plus minus 4. Itong positive negative 4, ibig sabihin, itong 2, una, plusan mo po siya ng positive 4. So, 2 plus 4 is simply 6. Yan, kaya may 6 dito. And another is 2 plus negative 4 naman, that is negative 2. Yun, so pwede rin po yun. Yan, kaya meron na tayong sagot dun sa endpoints of the latus rectum. Ang susunod po dyan ay yung tinatawag na directrix. Kapag tinanong tayo ng directrix, kahit wala tayong alam na formula, pero alam natin kung paano mag-graph, so madali pong sagutin nyo. No? So, ibig sabihin, yung ating vertex, kung ilan yung distance ng focus from the vertex, which is 2 units, magbibilang ka naman pataas. So, opposite yung direction. Nandito siya. No? Dito. Yan. So, ibig sabihin, lalagay tayo dito ng tinatawag na broken lines. Yung 1, 2. At doon sa portion na yon, ayan, kung anong axis yung tinamaan niya. Saan ba nagkaroon ng perpendicular? Yan. Kasi meron tayong tinatawag na axis of symmetry. Meron po axis dito na nagdi-divide dun sa parabola natin. Yan. And that is parallel to our y-axis. Ibig sabihin, kung saan nagperpendicular itong directrix, ayun, kukunin lang natin y. So, ibig sabihin, ang directrix natin ay y. Y equal saan? Yun, kitang-kita sa 1 unit. So, ibig sabihin, we have 1. At yung axis of symmetry, panghuli. Paano natin sasagutin yung equation of axis of symmetry, AOS? So, ibig sabihin, yung axis of symmetry natin, ito yung line na nagdi-divide sa parabola. Kung saan naman nagkaroon ng perpendicular siya, kung siya nag-perpendicular na axis, no? Ibig sabihin, dun po yun, no? So, ibig sabihin, kung titingnan natin, itong ating axis of symmetry, nagkaroon ng perpendicular, saan po? Sa anong nakikita natin? Yan, dito siya, no? So, kaya ang magiging sagot natin dito
O ano po ang inyong sagot? Yan. So, ibig sabihin, itong portion, itong x-coordinate na nakikita natin, so yan ay nandun sa 2 units. Ibig sabihin, yung axis of symmetry, sasagutin natin siya at x equals 2. Yan. Doon natin nakita nagkaroon ng perpendicular siya. Perpendicular siya doon. Okay, so and that's it. Yun na po yun. Yun na po yung ating magiging sagot para dito sa problem na x minus 2 squared equals negative 8 times y plus 1. Again, kung mapapansin nyo, wala tayong masyadong ginagamit na formula because this is a graphical approach. Pero kung gusto nyo magkabisa ng formula, pwede rin po yun. So yung ibang parts ng parabola o ibang equation, nagbabago lang po yung equation but the way na isolve po siya, halos iisa lang naman yung format. Nagbabago-bago lang yung position. Ang importante, alam nyo po yung opening niya. And sana may natutunan kayo dito sa video nito. And again, huwag kakalimutan, para matutunan po yung lesson, 3 pilang ulit. No? Kung may 4 piece, may 3 piece po sa math. Yan. Practice, practice, and practice para gumaling sa math. Okay? Abangan nyo po again yung ating susunod na video. So hanggang dito na lang tayo. And thank you sa inyong panonood. Muli po, ito si Engineer Maige. Thank you and bye-bye.